Welcome back sa aking channel. Queen of all media na si Kris Aquino, bulo balitang pumano na. Panoorin at pakinggan hanggang sa uli ang bidyong ito para sa buong detalye. Naging biktima ulit ng maling balita sa social media ang Queen of all media na si Kris Aquino. Base sa kumakalat na Facebook post na mula sa page ng may pangalang Philippine Scholar 2023, si Kris ay pumanaw na umano noong January 3, kalakip ang isang link papunta sa isang blog site. Hindi na mahanap ng Summit Media Philippines ang nasabing FB page, pero base sa report ng Rappler ay umani na ito ang post ng 1,100 reactions, 343 comments at 165 shares as of January 11. Makikita rin sa comment section mula sa ibilandera ng nasabing media website na nag-react ang Vice Governor ng Batangas na si Mark Libeste. Ayon kay Governor Mark, fake news ang kumakalat na balita tungkol kay Kris at sa katunayan araw ay kasama niya ito ngayon sa California at bakit nga raw may mga gumagawa ng ganito mga balita gayong alive and still kicking pa raw ang kanyang kasintahan hanggang sa ngayon. At sa katunayan, maganda raw ang naging resulta ng huling check-up ni Kris nitong mga nakarang araw na pagpapakita lamang na successful ang mga ginagawang gamutan sa ngayon ng Queen of all media na si Kris Aquino. Sa ad niya, Kris is very much alive. We're together now in Orange County. Whoever came up with this fake false news is foolish, selfish, and idiotic. Hindi lang si Vice Gov ang galit na galit sa nasabing FB page na nagpakalat sa fake news na ito tungkol kay Kris, kundi pati na rin ang mga netizens na nakabasa sa nasabing media online platform na nagpayag ng pagkadismaya sa naturang masamang balita. Grabe naman kayo, hirap na nga ng pinagdadaanan ng tao, inaalipusta nyo pa. Grabe naman kayo, sa inyo kaya mangyari yung inaabot ni Kris Aquino? Grabe, pakiusap naman. Tigilan nyo na, manahimik. Sabi pa ng isa, no sympathy kasi puro lang drama dapat na mahinga na lang siya para walang magbabasa kanya. Nakakasawa na rin. Uy, huwag kang magkalat ng fake news. Kadi pa ganyan, ang balik niyan sa ito. Huwag kang maghahad ng masama sa kapwa mo kagaya ginawa mo kay Dilima kasi ang balik niyan karma. Kung ano ginawa mo, hinangad mo sa iba ay siyang balik sa iyo. Huwag gawin yan sa iyo. Babalik yan. Masama yan karma. Samantala, marami na sa mga netizens ang kinikilig matapos malaman ni si Mark Libeste ang determined man na tinutukoy ni Kris sa kanyang post. Matatandaang nag-post ang Queen of all media sa kanyang Instagram account nitong mga nakarang araw at noong birthday niya patungkol sa kanilang lagay sa Amerika, pati na rin sa isang mystery guy na willing mag-travel for 13 hours para makasama siya. Sabi niya, I have a wonderful support system from my two sons, Alvin, Rochelle, Ate Rum, old friends and new friends here in the USA. But you need to be very determined man of your word to fly 13 hours each way to spend a few days with me on my birthday. For his effort, I am grateful. Marami nga ang nakapagtahi ng mga post at napagtantong ang Batangas Vice Governor si Mark Libeste ito dahil parehas na art card ang pinost nito na may nakasaad na distance is just a test to see how far love can travel at napatunayan nga ito ng mga netizens nang mag-post ang Vice Governor ng pagbati kay Kris kasama ang larawan nila together. At nito nga lamang February 18 nang iahayag ni Gov na official dating nga sila ng Queen of all media sa kabila ng mga nararanasang sakit nang ito'y mag-post sa kanyang social media account na idineklara si Kris bilang kanyang woman of my dreams na pinusuan naman ng mga netizens. Si Kris ay kasalukuyang nakikipaglaban sa ilang autoimmune disease, kabilang na riyan ang chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis, at Churg-Strauss or GPA na isang rare and life-threatening form of vasculitis. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.